Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Revelasyon ni Mike Abe, Romualdez ginagamit umano ng mga DDS para sirain si Pangulong Marcos. Naglabas ng payag si broadcaster na si Mike Abe na umano'y may umiikot na taktika laban sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, ginagamit ng mga DDS ang pangalan ni Representative Martin Romualdez upang pahinain ang imahe ng Pangulo. Sabi niya, Martin Romualdez, ginagamit ng DDS para masira si PBBM. Ipinahihiwatig nito ang lumalalim na hidwaan sa loob ng mga political bloc, kung saan nagiging kasangkapan ang mga personalidad sa mas malawak na labanang pampolitika. Tingnan natin ang nag-react. Ano ba naman tong Mike Abe na ito? 2,800 ang nag-react. 2,700 ang tumatawa sa kanya. 26 ang galit, 130 lang ang nag-like, naniwala. 1% lang ang naniniwala sa iyo, Mr. Mike Abe. Believe din ako sa pagiging Marcos loyalist ni Mike Abe, in fairness sa kanya. Kapit to ko lang talaga siya, talagang may sinasabi niya na wala daw corruption kay PBBM. Kaya lang, in fairness sa kanya, binulgar naman niya ang talamak na korupsyon sa PCO. Okay Kaya lang si Pangulong Marcos daw, hindi yan kurakot. Sabi niya, kaya... So dito, anong reaksyon dito ng mga tao? Hermano Jasper Ber. Dati hanga ako dito kay Abi. Ngayon, parang may sayad na ata. Ako rin. Nung nasa SMNI pa siya, yung hindi pa siya nagtampo kay Pastor Kibuloy, okay to eh. Ngayon, wala na rin. But anyway, kanya-kanyang diskarte sa buhay, pinili niyang maging Marcos loyalist, karapatan niya yan. Beth Aquino, bugok. Hindi ginamit dahil sa mga salaysay sa mga 18 ex-Marines, Gutesa, mas lalo na kay Saldico at mga contractors DPWH. Yes! Nababanggit ang pangalan ni Romualdez. Unang Gutesa, nabanggit Romualdez. Deliver ng maleta. Sumunod si Saldico, binanggit din Romualdez. And then Brave 18 Marines, Romualdez. Paano ginagamit? Yan, siguro lang dahil tayong mga DDS, kaming mga DDS vloggers, na i-content namin itong mga pangyayari, talagang kasama yan sa diskusyon talakayan. Itong nangyayari sa Administrasyong Marcos, na kakampi niya si Romualdez, masasama talaga. Parang parang isang tao, isang katawan, na kung may sakit ang kamay, apektado ang buong katawan. So ganyan din, yung Marcos administration, Pangulo, pinsan niya si Romualdez. Kung anong ginawang hindi maganda ni Romualdez, damay ang Pangulo dahil magpinsan sila. Ganon yun. Ay, nako. Johnny Day. Matagal nang sinabi ni BP na angay huwag ng budget ng gobyerno, 2 tao lang, Saldico at Martin Romualdez. Correct. Parang may amats, hahaha. Sira na yan kahit hindi pa magsalita si Mr. Martin Romualdez. Sila na nagsisira-siraan dahil sa ginawa nila. Yun. Lumalabas ngayon, nag-away-away na sila eh. Si PBBM, tinuro niya. Mastermind, si Saldico. Si Saldico, nagturo din. Ang mastermind, si PBBM at saka si Romualdez. Romualdez, sabi niya, hindi ako wala akong kinalaman yan. Hindi ako mastermind. Ang mastermind, ang executive,
Sabi niya, although hindi niya pinangalanan si PBBM, kaya lang, sino ang head sa executive? Ang executive, si Chess Escudero, at saka si Saldico. O, iligtas si Martin Romualdez. So, yan ang sinasabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaka. Ito ngayon, kaabang-abang yung kung tunay na ba talagang nilaglag ng Marcos Jr. administration ang pinsan si Martin Romualdez. Ang babala ni Martin Romualdez, isasama sila sa hukay at marami siyang sasabihin. At yung article ng Politico.com, ang unang tatamaan daw kung sakali magkagipitan ay ilalaglag din ni Romualdez si Congressman Sandro Marcos. Ayan na. Anong kasabihan? Do not disturb your enemy while committing mistakes. Pabayaan lang natin. So, yung opinion ni Mike Abe, pabayaan na lang natin yun. Kailangan din niya ng maglabas ng opinion niya para mapakinggan siya ng kanyang mga subscribers. Okay lang yun. Basta, imposible para sa akin. Magkaaway nga si BP Sara at Martin Romualdez. Paano ngayon gagamitin? Kaming mga vloggers, anong kinalaman namin kay... Ang nagagawa lang namin talaga is i-content si Martin Romualdez. Yung pag-apply niya ng travel authority. Tapos, hinarangan ni Martin Romualdez. Mga ganun ba itong teleserye o teledrama whatsoever? Karamihan sa mga nababasa kong comments is, huwag kayong mahulog, huwag maniwala, dahil drama lang yan. And ako, sa totoo lang, duda ako. Kaya lang, on the other side, binibigyan ko rin sila ng pagkakataon kasi nga baka totoo na. Kasi narinig ko yung payag ni Congressman Antonio Tinio ng Makabayan Black. Napilitan na ang Marcos administration na ilaglag si Romualdez dahil ang hiling ng taong bayan is may makulong na mastermind. At ito, si Romualdez na ang ipapakita nilang makukulong para naman yung pabagsak ng pabagsak, negative rating ni yung Pangulo, baka sakaling tataas. Kaya pagbigyan natin, tignan natin ang mangyayari sa kaso ni Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nani ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So gipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan ni gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nganong tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakapatok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So managid og ato. So karon
So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.